Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po, si Dr. Emmanuel Santos. Sa mahigit 3 dekada na po, inilaan ko ang aking propesyon sa kalusugan at kapakanan ng mga nakatatandang kalalakihan dito sa ating bansa. Nakaupo na po ako kasama ang hindi mabilang na mga ginoo, pinakinggan ang kanilang mga hinaing at tinulungan silang harapin ang mga pagbabagong madalas ay hindi lubos na nauunawaan na kaakibat ng pagtanda. Ilang buwan lamang po ang nakalipas, isang 73 taong gulang na lalaki, tawagin na lang natin siyang Mang Cesar, ang umupo sa aking klinika. Sa papel, siya po ay larawan ng kalusugan para sa kanyang edad, walang malubhang sakit, walang nakikitang senyales ng panghihina. Hindi siya sobra sa timbang, hindi naninigarilyo, at ang kanyang pagkain ay mas maayos pa kaysa sa karamihan ng kalalakihan sa kanyang edad. Ngunit mayroong malinaw na problema. Inamin niya na hindi siya makatulog, madalas siyang napapasigaw sa kanyang asawa at ang kanyang presyon ng dugo ay kamakailan lamang tumaas ng walang malinaw na dahilan. Inilarawan niya ang pakiramdam na tila ba hiwalay siya sa kanyang katawan, sa kanyang asawa, at maging sa kanyang sarili. Nang marahan ko siyang tinanong tungkol sa kanyang mga gawaing sexual, napayuko siya, may bahid ng hiya sa kanyang mga mata at umamin, "Doktor, halos 1 taon na po akong hindi nagsasalsal." Marami ang maaaring makarinig niyan at magkibit balikat. Sa edad niya, hindi ba't normal lang yan, inaasahan pa nga, maaaring isipin nila. Pero iyan, mga kaibigan, ay isang mapanganib na ilusyon. Ang nais ko pong sabihin sa inyo ngayon ay karamihan sa mga pinaniniwalaan ninyo tungkol sa pagsasalsal at pagtanda ay hindi lamang luma na. Ito po ay aktibong nakakapinsala. Kapag itinigil ng mga nakatatandang lalaki ang natural na paraan ng pagpapalabas na ito, hindi nila pinangangalagaan ang kanilang kalusugan. Sa katunayan, unti-unti nila itong isinasapanganib. Kalidad ng tulog, presyon ng dugo, immune function, katatagan ng emosyon. Lahat ng ito ay maaaring tahimik at negatibong maapektuhan. Ito'y isang kabalintunaan, ang mismong gawain na inaakala ninyong kinakalimutan na ninyo ay maaaring eksakto kung ano pa ang kailangan ng inyong katawan para manatiling malusog at masigla. Ngayon, nais ko pong bigyang liwanag ang 6 na nakatagong panganib ng pag-iwas sa pagsasalsal sa inyong mga huling taon, at ipapaliwanag ako kung bakit ang halagang maaaring binabayaran ninyo dahil dito ay baka nagaganap na sa inyong buhay. Bago natin tuklasin ang totoong mga kahihinatnan ng pag-iwas sa pagsasalsal sa pagtanda, gusto ko munang pag-usapan kung ano ang maaaring nawawala sa inyo. Dahil ang totoo, kapag ginawa ng may kamalayan at katamtaman, ang pagsasalsal ay hindi lamang hindi nakakapinsala, maaari pa nga itong maging isa sa mga hindi napapansing kasangkapan para mapanatili ang inyong pisikal at emosyonal na kalusugan habang kayo ay tumatanda. Kaya bago tayo sumisid sa mga panganib, maglaan muna tayo ng ilang minuto para tingnan ang mga benepisyo. Tunay suportado ng siyensya na mga benepisyo na lubhang personal para sa maraming nakatatandang kalalakihan. Ito ang mga bagay na madalas hindi napapansin, ngunit tahimik na mas mahalaga kaysa sa inyong inaakala. Una, pag-usapan natin
ang mga nakakagulat na benepisyo ng pagsasalsal sa katandaan. Ito'y isang paksa na hindi lantaran pinag-uusapan ng karamihan sa mga lalaki. Marami pa nga ang naiilang kahit isipin lang ito. Ngunit ang totoo, ang pagsasalsal sa mga huling taon ng buhay ay hindi lamang normal, madalas pa itong lubhang kapaki-pakinabang. Nasaksihan ko na ito ng paulit-ulit sa aking mga pasyente. Mga lalaking muling natuklasan ang simpleng natural na gawaing ito at sa paggawa nito, nabawi ang isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila'y nawala na magpakailanman. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang manggagamot, kundi bilang isang taong mahigit 30 taon nang nakikinig sa mga kwento ng mga lalaki, nauunawaan ang kanilang mga paghihirap at inoobserbahan kung ano ang nangyayari kapag binibigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na muling kumonekta sa kanilang sariling katawan. Unawain po ninyo ito, ang pagsasalsal sa kontekstong ito ay hindi pangunahing tungkol sa pagnanasa o pantasya. Ito po ay tungkol sa kimika ng katawan. Kapag ang isang matandang lalaki ay nagpapalabas, ejaculate ang kanyang utak ay naglalabas ng isang halo ng mga kapaki-pakinabang na kemikal tulad ng oxytocin, dopamine at endorphins. Ito ang paraan ng kalikasan para pakalmahin ang nervous system, maibsan ang tensyon at pasiglahin ang kalooban. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na tila ba natunaw ang kanilang pagkabalisa, lumalim ang kanilang tulog at bumaba pa nga ang kanilang presyon ng dugo dahil lamang sa pinahintulutan nila ang kanilang sarili sa sandaling iyon ng pagpapalabas. Para sa mga lalaking nabubuhay na may matagal ng stress, nakakaranas ng kalungkutan o dumaranas ng pag-iisa, ang ganoong uri ng physiological reset ay maaaring tunay na makapagpabago ng buhay. Ngunit hindi po diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang sexual na aktibidad, kahit na mag-isa, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng daloy ng dugo sa mahahalagang tissue kabilang ang prostate at ari. Sinusuportahan nito ang balanse ng hormone, tumutulong mapanatili ang erectile function at nag-aambag sa pag-regulate ng kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang ilang mga lalaki ay nag-ulat pa ng mga pagbuti sa kanilang memorya at focus matapos bumalik sa regular na self-stimulation. Hindi ito nagkataon lamang. Ang dopamine, ang kemikal na nauugnay sa kasiyahan, ay isa ring pangunahing manlalaro sa motibasyon, atensyon, at kalinawan ng isip. Mayroon ding madalas na hindi napapansing tugon mula sa immune system. Ang regular na pagpapalabas ay ipinakitang nagpapalaka ng immunoglobulin A, isang antibody na gumaganap ng kritikal na papel sa immune function ng mucous membranes at endocannabinoids, mga kemikal na tumutulong palakasin ang inyong immune system at tulungan ang katawan sa pamamahala ng pamamaga. Sa panahong mas mahalaga kaysa dati ang personal na katatagan, ang maliit at pribadong gawaing ito ay maaaring mag-alok ng nakakagulat na malakas na suporta sa mga depensa ng inyong katawan. Ang pinakatumatatak sa akin ay kung gaano karaming kalalakihan ang naniniwala na ang kanilang katawan ay lampas na sa kasibulan nito, na ang kanilang pagnanasa ay naglaho na o nawala na talagang dahilan para tuklasin pa ang bahaging ito
ng kanilang sarili. Ngunit narito po ako para sabihin sa inyo, hindi pa nakakalimot ang inyong katawan. Tumutugon pa rin ito. Kailangan pa rin nitong bigyan ninyo ng pansin. At kapag ginawa ninyo, madalas kayong ginagantimpalaan nito ng mas mahimbing na tulog, mas matalas na enerhiya, mas kalmadong kalooban, at panibagong pakiramdam ng koneksyon sa inyong sarili, sa inyong mga alaala, at kung minsan, maging sa inyong kapareha. Kaya bago ninyo isantabi ang pagsasalsal bilang hindi kailangan o nakakahiya, tanungin ninyo ang inyong sarili. Paano kung ang natural at pribadong gawaing ito ay makapagpapabuti sa inyong pakiramdam bukas? Paano kung ang isang bagay na tila napakaliit ay makatutulong maibalik ang inyong kalinawan, inyong sigla, o kahit ang inyong kapayapaan ng kalooban? Dahil habang makapangyarihan ang mga benepisyo, ang mga panganib ng lubusang pag-iwas, dito ay isang bagay na kailangang maunawaan ng bawat nakatatandang lalaki. At iyan po ang susunod nating tatalakayin. Pangalawa, ang mga nakatagong pinsala ng pag-iwas sa pagsasalsal sa katandaan. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang kabilang panig ng barya, ang mga nakatagong panganib at ang tunay na halagang maaaring binabayaran ninyo sa pag-iwas sa natural na gawaing ito sa inyong mga huling taon. Una, tumataas na stress at pagiging iritable. Isa sa mga una at pinakamadalas kong napapansin na agarang epekto sa mga nakatatandang lalaki na tumitigil sa pagsasalsal ay ang banayad ngunit tuloy-tuloy na pagtaas ng kanilang antas ng stress. Hindi ito palaging nakikilala kung ano talaga ito. Madalas itong nagsisimula ng maliit, mas maikli ang pasensya kaysa karaniwan, hindi mapakali sa pagtulog o isang paulit-ulit na pakiramdam ng pagkabalisa na nagdudulot ng anino sa buong araw. Maaari kayong makaramdam ng pagiging aligaga ng walang malinaw na dahilan. Ang totoong nangyayari sa loob ng inyong katawan ay isang chemical imbalance. Partikular ang pag-ipon ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng inyong katawan na walang natural na labasan. Kita ninyo kapag kayo ay nagsasalsal at nagpapalabas, ang inyong utak ay gumagawa ng oxytocin at endorphins, ang sariling mga stress reliever ng kalikasan. Ang mga chemical na ito ay mahalaga para sa pag-regulate ng inyong kalooban, pagpapakalma sa nervous system at paglikha ng malalim na pakiramdam ng relaxation at katatagan ng emosyon. Kung walang regular na pagpapalabas na iyon, maaaring manatiling mataas ang antas ng cortisol. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na panloob na tensyon na ito ay maaaring maging talamak na nakakaapekto sa inyong puso, inyong pagtulog, inyong focus, at sa inyong pangkalahatang kakayahang masiyahan sa buhay. Nakita ko na ang malalakas at may kakayahang mga lalaki na unti-unting nagiging mapag-isa, balisa, at emosyonal na reaktibo, kung minsan ay sinisisi ang pagtanda o mga panlabas na stresor, gayong sa katunayan, ang kanilang katawan ay simpleng humihingi lamang ng pangunahing biolohikal na balanseng ito. Ang kapalit ay hindi lamang mga pagbabago sa kalooban. Maaari itong magpakita bilang nasirang mga relasyon, mga gabing walang tulog, tumataas na presyon ng dugo, at isang buhay na parang mas mahirap
kaysa sa nararapat. Pangalawa, humihinang talas ng isip at motibasyon. Nakipag-usap na ako sa maraming lalaki sa kanilang mga huling 60s, 70s at kahit mas matanda pa na nagsasabi ng magkakatulad na kwento. Dok, parang hindi na ako kasing talas ng dati. Hindi naman sila kinakailangang dumaranas ng demensya o anumang nasusuring kondisyon sa pag-iisip, ngunit may kakaiba silang nararamdaman. Maaaring mas madalas silang makalimot ng mga simpleng bagay, mawalan ng interes sa mga libangan na dati nilang minamahal o nahihirapang manatiling nakapokus. Marami ang iniuugnay ito sa pagtanda lamang. Ngunit sa maraming kaso, hindi lamang ito edad, ito'y kimika. At isa sa mga hindi napapansing nag-aambag sa ganitong mental fog ay ang kawalan ng sexual na aktibidad. Kapag ang isang lalaki ay huminto sa pakikipagtalik, kabilang na ang pagsasalsal, malaki ang nababawas sa isang pangunahing pinagkukunan niya ng dopamine. Ang dopamine ay isa sa mga pangunahing neurotransmitter ng utak responsable sa pakiramdam ng kasiyahan, ngunit pati na rin sa motibasyon, pag-aaral at konsentrasyon. Kung walang regular na pagbugso ng dopamine, maaaring maging mabagal ang isip. Maaari ninyong mapansin na mas madalas kayong nagpapaliban, walang inspirasyon, o simpleng nawawala ang dating talas ng inyong isip. Naaalala ko ang isang pasyente, isang retiradong punong guro na nagsasabing hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Wala siyang enerhiya para magbasa, walang sigla para makipaglaro sa kanyang mga apo, walang gana para magsimula ng anumang bago. Ang pagkawala ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal maging espiritual. At isang mahalagang salik, halos 1 taon na siyang hindi nakakaranas ng sexual release. Ang kapalit ng pagbabalewala sa pangangailangang ito ay hindi lamang pagkabagot o pagkalito. Maaari itong maging dahan-dahang pagguho ng kung sino kayo, ang inyong kuryosidad, inyong kalinawan, inyong sigasig. Pangatlo, pagkawala ng kumpiyansa sa sarili sa aspetong sexual at mas mataas na panganib ng erectile dysfunction. Isa sa mga pinakamasakit na nasasaksihan ko sa aking mga nakatatandang pasyenteng lalaki ay hindi lamang ang pagkawala ng pisikal na kakayahan mismo, kundi ang nakasisirang pagkawala ng kumpiyansa na madalas itong kasama. Nagkaroon na ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit maagang 80s na umiiyak sa aking opisina, hindi lamang dahil hindi sila makipagtalik sa isang kapareha, kundi dahil takot na takot silang subukan man lang. At kadalasan, ang takot at dysfunction na ito ay nagsimula noong huminto sila sa pagsasalsal. Sa una, maaaring parang isang hindi nakakapinsalang paghinto. Nagiging abala ang buhay, natural na nagbabago ang libido, maaaring bumaba ang antas ng enerhiya. Ngunit habang ang mga linggo ay nagiging buwan at ang mga buwan ay nagiging taon, may mas malalim na maaaring mangyari, isang lumalagong pagkakahiwalay sa inyong sariling katawan. Kung walang regular na stimulasyon, maaaring magsimulang makalimot ang inyong nervous system kung paano tumugon. Maaaring bumagal ang daloy ng dugo sa ari, maaaring pumupurol ang pakiramdam, at maaaring maging hindi mahuhulaan at hindi maaasahan ang pagka-excite.
Maaari ninyong naisin ang intimasya, ngunit tila hindi tumutugon ang inyong katawan. Ang sandaling iyon na hindi na nagtitiwala ang isang lalaki sa sarili niyang pisikal na tugon ay maaaring lubos na makasira ng loob. Ang hiya, ang pagkailang, ang takot sa kabiguan. Lahat ito ay naiipon hanggang sa maraming lalaki ang sumusuko na lamang sa aspetong ito ng kanilang buhay. Ang kapalit dito ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Ito ay tungkol sa pagtingin sa salamin at hindi makilala ang masiglang lalaki na dating nakatingin pabalik. Pang-apat, mataas na presyon ng dugo at hirap sa puso. Madalas itong nagsisimula ng tahimik. Marahil ay kaunting bigat sa dibdib, isang gabing hindi mapakali dito at doon. Pagkatapos sa isang regular na check-up, sasabihin sa inyo ng inyong doktor na mas mataas na ang inyong presyon kaysa dati. Maaaring binabantayan ninyo ang inyong pagkain, iniinom ang inyong mga iniresetang gamot, sinusubukan pang maglakad ilang beses sa isang linggo, ngunit hindi talaga bumababa ang mga numerong iyon. Paano kung sabihin ko sa inyo na bahagi ng problema ay maaaring wala lamang sa inyong plato o sa inyong sapatos panglakad, kundi sa kung ano ang nangyayari o hindi nangyayari sa pribadong silid tulugan ninyo. Ang sexual release, maging sa kapareha o sa pamamagitan ng pagsasalsal, ay nagtitrigger ng paglabas ng mga kapaki-pakinabang na kemikal tulad ng oxytocin at nitric oxide. Ang mga natural na sangkap na ito ay tumutulong mag-relax ng mga daluyan ng dugo, bawasan ang vascular resistance, at dahil dito ay makatutulong magpababa ng presyon ng dugo. Para itong built-in na cardiovascular relief valve ng katawan. Ngunit kapag pinipigilan ninyo ang natural na sexual na tungkuling ito, napapabayaan ang sistemang iyon. Maaaring maipon ang tensyon, parehong panloob at emosyonal, at maaaring mas mahirapan ang inyong puso kaysa sa idinisenyo para dito. Nakita ko na ang mga lalaking hinahabol ang bawat lifestyle fix na maiisip habang binabaliwala itong simple at natural na paraan. Ang kapalit ay hindi lamang mataas na reading sa blood pressure monitor. Ito ay mas mataas na panganib ng malubhang cardiovascular events tulad ng stroke at atake sa puso at ang potensyal para sa pangmatagalang pinsala sa puso. Panlima, humihinang immune system at mas mabagal na paggaling. Karamihan sa mga lalaki ay hindi agad iniuugnay ang kanilang kalusugan ng immune system sa kanilang mga gawaing sexual, ngunit nakita ko na ang ugnayan ng napakaraming beses sa aking pagsasanay para balewalain ito. Isaalang-alang ang isang lalaki sa kanyang 70s na dati ay mabilis na nakakabangon mula sa karaniwang sipon, ngunit ngayon ay ilang linggo nang nakahiga. Ang mga maliliit na sugat ay maaaring mas matagal gumaling. Mas madalas bumababa ang kanyang enerhiya at tila mas madalas siyang magkaroon ng impeksyon. Madaling isisi ito sa pagtanda lamang. Ngunit paano kung mas malalim ang tunay na issue? Ang regular na pagpapalabas ay tumutulong mag-regulate ng immune function, bahagyang sa pamamagitan ng pag-stimulate ng paglabas ng makapangyarihang mga kemikal tulad ng immunoglobulin A at endocannabinoids. Ito ang mga natural
na tagapagtanggol ng inyong katawan, mahalaga para labanan ang mga virus, bakterya at pamahalaan ang panloob na pamamaga. Kapag ganap na huminto ang isang lalaki sa pagsasalsal, maaaring manahimik ang suportang sistemang ito. At kasama nito, pati na rin ang kanyang resistensya sa sakit. Nagkaroon ako ng isang pasyente, isang matipunong retiradong bumbero na ipinagmamalaki ang sarili na hindi nagkakasakit. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng kawalan ng sexual na aktibidad, nagsimulang bumaba ang kanyang mga immune marker. Hindi na niya naramdaman ang dati niyang sarili. Mas maraming pagkapagod, mas matagal na pananakit ng katawan, mas madalas na pagbisita sa doktor. Hindi bumalik ang kanyang sigla at katatagan hanggang sa tinugunan namin ang kanyang kalusugang sexual bilang bahagi ng kanyang pangkalahatang wellness plan. Ang sakungainong ang halagang binabayaran ninyo sa pagbabalewala sa bahaging ito ng inyong katawan ay banayad sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay naiipon sa kahinaan sa oras ng paggaling sa pangkalahatang katatagan. Pang-anim, mas malaking panganib sa mga problema sa prostate kahit cancer. Ito ang talagang nagpapagising sa akin sa gabi, hindi dahil dramatiko ito, kundi dahil ito ay napakatotoo at posibleng maiiwasan. Nawalan na ako ng mga pasyente dahil sa cancer sa prostate. Mabubuting tao, mga lalaking hindi kailanman nalaman na isang simple at natural na gawain, ang pagpapalabas, ay maaaring nakagawa ng malaking pagkakaiba sa kalusugan ng kanilang prostate. Ang inyong prostate ay hindi lamang isang walang kwentang organ na nakatago sa loob ng inyong katawan. Gumagana ito bilang isang filter, isang kalamnan, at isang tagabantay, at nakikinabang ito sa regular na paglilinis. Ang pagpapalabas ay tumutulong linisin ang mga lumang seminal fluid, bawasan ang pamamaga sa loob ng prostate at panatilihing maayos ang paggana ng glandula. Kapag lumipas ang mga buwan o kahit taon nang walang natural na pagpapalabas na ito, maaaring maipon ang bara. Maaaring manatili ng matagal ang mga selula at sa paglipas ng panahon, ang pananatiling ito ay maaaring humantong sa pamamaga pananakit o kahit na sa pag-unlad ng abnormal na paglaki ng selula. Ilang malalaking pag-aaral na epidemiological ang nagmungkahi ng ugnayan ang mga lalaking mas madalas magpalabas, lalo na sa kanilang mga huling taon, ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang panganib na magkaroon ng cancer sa prostate. Ang mekanismo ay hindi masyadong komplikado. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, paglilinis, at regular na pagpapanatili. Kapag huminto kayo sa pag-stimulate sa bahaging ito ng inyong katawan, hindi lamang ito natutulog, maaari itong maging vulnerable. Ang kapalit ng pagbabaliwala rito ay hindi lamang potensyal na discomfort. Maaari itong maging sakit. Maaari itong mga hulugan ng mga biopsy operasyon at sa ilang mga kaso mga resulta na hindi na maibabalik. Lahat marahil dahil naniwala ang isang lalaki na ang pag-iwas ay nagpapalakas, nagpapalinis o nagbibigay dignidad sa kanya. Ngunit ang biyolohiya po ay walang pakialam sa pride. Ang mahalaga rito ay ang tamang paggana. Konklusyon, naaalala pa ng inyong katawan at kailangan pa rin kayo nito. Nakagamot na po ako ng libu-libong kalalakihan sa aking mga taon ng pagsasanay.
mga asawa veterano, lider ng komunidad, mga lolo mula sa iba't ibang antan ng buhay. At kung may isang malalim na katotohanan na lubos kong pinaniniwalaan, ito po iyon, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang hihinto na kayo sa pagiging isang lalaki. Ang inyong mga pangangailangan ay hindi basta-basta naglalaho sa paglipas ng mga taon. Hindi humihinto ang inyong katawan sa pagpapahayag ng mga pangangailangan nito, at ang inyong likas na pagnanais para sa koneksyon, emosyonal man, pisikal, o maging espiritual, ay nananatiling isang malalim na bahagi ninyo bilang tao. Katatapos lang nating pag-usapan ang tahimik na unos na maaaring mangyari kapag binabalewala ang katotohanang iyon, ang tumataas na stress na dahan-dahang nagpapahigpit sa inyong dibdib at nagpapaikli ng inyong pasensya. Ang mental fog na maaaring magpadilim sa inyong focus at magnakaw ng inyong enerhiya. Ang pagdududa na pumapasok sa inyong kumpiyansa tungkol sa sarili ninyong katawan. Ang takot na maaaring bumabagabag sa silid tulugan. Ang katahimikan na maaaring bumalot sa mga depensa ng inyong immune system. At marahil ang pinakakritikal, ang mabagal at hindi napapansing pagtik ng isang hindi nalilinis na prostate na posibleng naghihintay para ipaalala sa inyo na ang biyolohiya ay hindi humihinto dahil sa edad. Lahat ng itong 6 na nakatagong pinsala na ating tinalakay, ay madalas hindi resulta ng kapabayaan, kundi ng pagpapabaya. Isang banayad madalas hindi sinasadya na pagpapabaya sa isang bahagi ng inyong sarili na marahil ang lipunan at baka pati kayo mismo ay hindi kailanman naturuang lubos na igalang o unawain habang kayo ay tumatanda. Maaaring nasabihan kayo o simpleng nakuha ang mensahe na kalimutan na yan, manahimik tungkol dito, o umaktong parang hindi na ito mahalaga. Ngunit mahalaga po ito, dahil kapag iginagalang ninyo ang natural na ritmo ng inyong katawan, kapag pinahihintulutan ninyo ang ganitong paraan ng pagpapalabas na maging bahagi ng inyong pangangalaga sa sarili, hindi ninyo hinahabol ang nawawalang kabataan. Aktibo ninyong pinoprotektahan ang inyong kasalukuyan at hinaharap na kalusugan. Potensyal ninyong pinapababa ang inyong presyon ng dugo, pinapakalma ang inyong isip, pinatalas ang inyong memorya, sinusuportahan ang inyong immune system, at tinutulungan na literal na mapanatiling mas malusog ang inyong prostate. Hindi po ito tungkol lamang sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik at pagpapanatili. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan at nais kong ibahagi. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay hindi sa pagkakaila sa mga pangangailangan ng inyong katawan, kundi sa pag-unawa at matalinong pagtugon sa mga ito. Walang kahihiyan sa pananatiling konektado sa inyong sarili sa lahat ng paraan. Mayroong malalim na lakas sa pakikinig sa sinasabi ng inyong katawan. At maaaring magkaroon ng hindi kapani-paniwalang paggaling sa muling pagbawi sa isang bahagi ng inyong pagkalalaki na nagsisilbi pa rin sa inyo kahit ngayon, marahil ngayon higit kailanman. Hindi kayo mas mababang uri ng lalaki dahil kayo ay 60, 70, 80 o higit pa. Nandito pa rin kayo. May kakayahan pa rin kayo. At karapat-dapat pa rin kayong makaramdam ng mabuti sa inyong katawan
malinaw sa inyong isip at buo sa inyong espiritu. Kaya anuman ang inyong mga nakaraang paniniwala o gawi, inaanyayahan ko po kayo. Bilang doktor sa pasyente, bilang kapwa lalaki, na muling isaalang-alang ang aspetong ito ng inyong kapakanan. Hindi lamang para sa panandaliang kasiyahan, kundi para sa pangmatagalang kapayapaan ng isip. Hindi lamang para sa kasalukuyang sandali, kundi para sa kalidad ng mga taon na darating pa sa inyo. Dahil hindi lamang po ito tungkol sa sex. Ito po ay tungkol sa kalusugan. At ang inyong kalusugan, mga Ginoo, ay laging mahalaga. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo ngayon, o kung mayroon kayong mga karanasan na tumutugma sa ating napag-usapan, mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Mahalaga ang inyong boses at ang inyong paglalakbay at ang pakikinig mula sa inyo ay maaaring magbigay ng lakas ng loob o kaalaman sa iba. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo na makita ang mga bagay sa ibang paraan, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid ama, o sino man sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig din ito. Hindi po kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, at ang susunod na kabanata ng inyong buhay ay nasa inyo pa rin para isulat ng may sigla at kagalingan.